Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na binigyan mo kami ng bagong buhay muli. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ay laging tapat kailan pa man sa amin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Forgive us, O Jesus. Tulungan mo kami lagi, Lord, na Ikaw lang ang aming uunahin sa aming isip, sa aming mga ginagawa sa araw-araw, at sa aming mga pananalita, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na pag wala ka sa amin, wala kaming magagawa. Ang aming lang hiling, Panginoon, ay tuloy-tuloy na guidance sa aming family, sa aming araw-araw na buhay. Ang iyong Holy Spirit, ang siyang laging maglilid sa amin, Panginoon. Para guided kami sa araw-araw namin mga ginagawa. Para naiisip namin ang mga bagay na ginagawa namin kung tama ba o mali. Salamat po, Panginoon. And we want you to pour out your anointing right now in this place. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tagalin mo ang mga ibang espiritu, Panginoon, na hindi magandang espiritu sa lugar nito. Sa pangalan ni Jesus, we rebuke any works of the enemies sa oras nito, Panginoon. Let your anointing, your Holy Spirit move in the name of Jesus. At sa umaga po ito, sa aming devotion, kayong siyang mamuna sa amin. Bigyan mo kami ng knowledge and wisdom para maunawaan namin, Panginoon, gusto mong iparating sa amin. At gamitin mo minsan pa ang aming brother, Panginoon, na magbibigay ng kanyang devotion. At matuto kami, may correct namin ang dapat namin may correct, at hindi kami masasaktan, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. And we give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Tawagin ko na ang aking brother JR. Good morning po. Tayo muling manalangin po. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Kami nagkasama-sama, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, at kami nakarating po rito na ligtas, Panginoon. Kayo po, Panginoon, nagmubay sa akin at sa amin, Panginoon, sa mga bawat salitang aking bibitawan, Panginoon. Kayo po na magbigay ng wisdom sa bawat isa, Panginoon, para magamit po nila sa pang-araw-araw, Panginoon. At mas mapalapit po sila sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God is good. And all the time. Akala ko po kanina hindi po kami aabot. Nag-message po ako kay Brother Mark kasi may tatlong accident na separate. Sarado po yung I-5 ng 3 lanes, dalawa lang yung lane. So akala ko hindi ako aabot, sabi ko kung magdi-devotion yung kaaway. Paano kaya ito kaaway? Pero ang kaaway po hindi magtatagumpay. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon at tayo po ay gagabayan. Ang Panginoon po, may plano sa atin sa bawat araw-araw. Plano po sa bawat araw sa ating buhay. Every day is a new chapter in our life. May bagong chapter, bagong blessing, bagong story, bagong breakthrough na inihahanda ang Panginoon sa ating buhay. Hindi po natin kailangan magantay ng bagong taon para magkaroon po ng bagong buhay. Hindi natin kailangan magantay ng Monday para magkaroon ng diet plan. Dahil ang Panginoon po, bawat araw po meron po siya planong ginagawa sa atin bawat araw-araw. Pero may ginagawa po ang Panginoon sa atin. At kung ano may mga bagay-bagay na nafe-face po natin, may ginagawa pong solusyon sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko nga, may bagong blessing, mga bagong trials, bagong pagsubok, bagong mga challenges sa ating buhay. O mga bagong challenges sa atin ng Panginoon.
binibigyan niyo po tayo ng mga challenges para po tayo ay i-prepare sa mga bago na mga ating for our daily. Minsan ginagamit niya yung mga pagsubok na yan to transform us to something new. Para po tayo ay mabago sa ating mga nakasanayan. Minsan, nasasabi natin na yung ginagawa natin is hindi natin kaya. Pero let's be hopeful for the future po. Kahit sabihin natin na malayo pa, kunting padyak pa, kunting push pa, kunting tiyaga, kunting pagtitiis, maabot ko rin ito. Kailangan lang po natin ng hope sa ating buhay at pananalig sa Panginoon. Pero bakit po tayo binibigyan ng Panginoon ng mga trials, mga problems, mga pagsubok? Kasi sa totoong buhay, ang mga circumstances na yan, ginagamit po ng Panginoon para mapahinto tayo at ma-realize natin na kailangan po natin ng Panginoon. Nakaranas na po ba kayo ng pagsubok sa inyong buhay na wala na kayong nagawa kundi huminto na lang at sabihin kay Lord na, Lord, hindi ko po kaya ito. Di gagalaw kung walang patutunguhan ang sitwasyon ko. Yung mga bagay na meron kang sakit, sinubukan ka na ng doktor, nireject ka na nung hospital kasi sasabihin nila hindi na nila kaya. May mga bagay bang nangyari na sa inyo yung ganun? Sabi ko nga, sometimes God let us face trials, problems, and other things para po makilala natin siya at malaman na kailangan natin siya. God has a plan po. Huwag po sana tayong mawalan ng hope sa ating buhay. Kasi alam naman po natin na palagi nandiyan ang Panginoon. At ang title po ng devotion ko ngayon is Keep in Faith, Don't Lose Hope. So, ang Panginoon po may plano sa ating buhay. Pero minsan, yung ini-expect po natin is hindi po yun yung plano ng Panginoon sa atin. Minsan, nangarap ka na maging isa kang doktor, pero ang nangyari, bagsak mo driver. Pero may plano po kasi ang Panginoon. Minsan, nakala natin, lahat napakadali. Pag tinitignan natin, galing mag-play ng gitara, napakadali lang yan. Pag pinapanood mo, parang dali. Yung kumakanta, pinapanood mo, ay ganyan lang yan, dali lang kumanta. Pero pag ikaw na yung mismo, wala na. Kaya minsan nawawalan tayo ng hope. Madali tayong sumuko at mawalan ng pag-asa. Pero huwag natin kalimutan na meron tayong powerful God na palaging nandyan to guide us. We have to keep in faith, in hope always. Whatever it is, whatever happens, keep in our heart that God is in our back, because God always has a plan for us. Buksan po natin yung Bible natin sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Yan po ang sabi nung sa Jeremiah 29. Meron po talaga palang plano ang Panginoon sa atin. And plans to give you hope in the future.
nyo na po ba, siguro may magtatanong dito, do you sometimes ask God, why? Bakit nangyayari mga bagay-bagay na yan? Bakit ako na malapit sa Panginoon? Bakit ako pa yung nagkakasakit? Bakit ako na malapit yun sa Panginoon? Ako pa yung nagaganto. Andiyan naman yung kapitbahay namin na chismosa, bakit hindi siya? So kung natanong nyo na po yun, minsan makomplain tayo. Pero ang konpo kasi, the more na napapalapit po kasi tayo sa Panginoon is mas marami pong mga pagsubok na dumadaan sa atin. Kung iisipin mo po kasi, kung bibigyan lang tayo ng Panginoon ng lakas lang, puro lakas, magiging malakas nga naman tayo, pero hindi natin alam kung paano natin susolusyonan yung isang problema. Sabihin natin, nakayanan mo ngayong gagawin mo ngayon, pero ang problema niyan, paano mo susolusyonan? Pero pag dumaan tayo doon, alam mo na yung ginagawa mo kasi nagdaan ka na sa hirap na yun eh. Alam mo na kung paano mo sayawan yung isang problema. Minsan, nagkasakit ka na ba na sabi ko nga, yung, hirap na hirap ka sa sakit. And then, parang wala ka ng pag-asa sa buhay. And then, yung trabaho mo is paycheck to paycheck na lang. Susunod ka, pupunta lang din sa bayarin. Yung relationship nyo sa family mo, broken. Yung anak mo, rebelde. Ang daming pagsubok na mga bagay-bagay, pero wag po tayo mawalan ng pag-asa kasi meron namang plano ng Panginoon, kaya nangyayari po lahat yan. Kung natatandaan niyo po si Joseph, nung pinadream sa kanya na nakita niya, na siya ay magiging, has a future to be a great person. Pinakita niya. Pero anong binagsakan po ni Joseph? Sa balon. Ang pinakita sa kanya ng Diyos, sa kanyang panaginip, magiging one of the great person siya. Pero ang bagsak nga nung makita niya, nasa balon siya. So kung kayo po yung nandun, mawawalan kayo ng pag-asa. Bakit ang pinakita ng Panginoon sa akin ganito, pero nandito ako sa balon? Sabi niya, nakita niya is magiging mataas siya. Pero ang bagsak niya is slavery. Nandun siya sa kulungan. Sabi ko nga, siguro mo sa atin, mawawalan ka talaga ng pag-asa pag ganun. Kasi kabaliktaran. Pero ang Panginoon po sabi ko nga, huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi meron siyang plan. Nung dumating po ang taggutom, the famine, sa Egypt, ginamit po siya ng Panginoon kasi talagang nilagay po siya ng Panginoon doon. May purpose ang Panginoon na dumaan siya doon sa will na yan, sa slavery na yan, para marating niya yung lugar kung nasan siya. Nung dumating yung famine, taggutom, yung buong bansa o buong lugar, pero yung Egypt lang yung mayroong supply. Dahil yun sa Panginoon at dahil kay Joseph, dahil binigyan siya ng wisdom para mairan kung paano ang gagawin niya sa bagay na yun. Ang nakakatuwa doon, nung magkita-kita na sila ng mga kapatid niya, hindi nila namukuhaan si Joseph. Kasi naka-eyeliner eh. Egyptian po kasi. Sabi ni Joseph sa Genesis 45:4, sabi niya, "Come near to me please." And they come near and he said, "I am your brother Joseph, what you sold into Egypt." Sa 5 po, "And now do not be distressed or angry with yourself because you sold me here. God sent me before you preserve life." So, plano po talaga ng Panginoon, sabi niya, di ba? Sabi niya, God sent me before to preserve life. So talagang nilagay na po siya doon ng Panginoon. Yun po talaga ang plano ng Panginoon. Kasi kung sabi ko nga, siguro pag pinaupo lang siya doon, Joseph, dito ka, hari ka na dyan. Anong alam niya gagawin? Alam niya patakbuhin yung napakalaking city na yun. Pero nung nandun siya sa kulungan,
marami siyang nagagawa, naging chief pa siya nung sa may prison. Pero hindi po siya nawalan ng hope sa Panginoon. Dinadaan po tayo sa pagsubok para po tayo ay tumibay. Tumitibay po tayo dahil sa hirap na ating napagdaanan. Pag dumaan po tayo sa mga bagay na ganito, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Focus on God po. Keep in faith. At umasa po tayo sa Panginoon. Sa Hebrew 11:1, sabi niya, faith is the assurance of things that you have hope, for the absolute conviction that there are realities you've never seen. Yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, umasa po tayo na nandiyan po ang Panginoon. Alam niyo po ba na magkaiba naman po ang hope sa faith? Pag sino po rito yung mga nananalangin at iniisip na ang panalangin niya ay naririnig tayo ng Panginoon. Siguro lahat naman tayo nananalangin kasi alam natin na pinapakinggan tayo ng Panginoon. That's faith po. Pero lahat po ba ng pinagdarasal natin binibigay ng Panginoon? Pag nagdasal ka agad-agad or nakukuha mo ba? Hindi. That's hope. We hope na yung pinag-pray natin is makukuha natin. Romans 15:13, may the God of hope fill you with a joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So kailangan po, kahit may mga pagsubok po tayo sa buhay, masaya pa rin po tayo, meron pa rin po tayong peace at trust sa Kanya. Marami po sa atin na ang nawawalan ng pag-asa. Meron pong kwento sa Bible sa John 11 kay Lazarus. Nung mamamatay si Lazarus. And then tumawag si Martha at si Mary and Martha kay Jesus. Ang sabi ni Mary na may sakit nga daw si Lazarus. Ang sabi ng Panginoon sa John 11:4, na hindi siya mamamatay. Ay, buksan ko lang yung Bible. But when Jesus heard about, he said, Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God, so that the Son of the God will receive glory from Him. Hindi daw mamamatay si Lazarus sa sakit. Pero nung dumating si Jesus, nung dumating si Jesus, dali-dali si Martha. Kasi si Martha hopeless na eh. Sabi niya, kung nandito ka Lord, hindi sana nangyari to, hindi sana namatay si Lazarus, sabi niya. Wala na siyang pag-asa nun. Kinapa niya si Jesus na sana na pag nandoon si Jesus, hindi sana namatay si Lazarus. Pero kung bubuksan po natin sa John 11:17, i-shortcut na po natin. When Jesus arrived at Bethany, he was told that Lazarus had already been in his grave for 4 days. 4 na araw na siyang namamatay nung dumating si Jesus. Balot na siya ng mummified na siya. Bethany was only a few miles down the road from Jerusalem, and many of the people had come to console Martha and Mary in their loss. When Martha got word that Jesus was coming,
She went to meet him, but Mary stayed in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you have been here, my brother would not have died. Even now, I know that God will give you whatever you ask. Jesus told her, your brother will rise again. Sabi ni Martha, yes. Martha said, he will rise when everyone else rises at the last day. Ang tinawag niya yung sa last day. Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never die. Do you believe this? So, to show, ikat na po yung kayo po, naniniwala po ba kayo? Do you believe this? Sabi niya kay Martha. So, to cut the story, si Martha nga po wala na siyang pag-asa dahil patay na eh. Ano pa magagawa natin? Patay na, nakabalot na, mummified na siya doon eh. Talagang wala na, 4 na araw na nakakaraan, wala na siyang pag-asa na. Pero ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. So, nangyari nga, binuhay niya si Lazarus. Kaya dapat po na, meron po tayong tiwala sa Panginoon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi ang lungkot naman po ng buhay ng isang Kristiyano pag sasabihin mong clinically mo na kasama natin sa araw-araw sa paglakad natin, kasama natin ang Panginoon, pero wala kang pag-asa. Parang pangit naman sa isang Kristiyano na sabihin mo na gano'n na wala kang pag-asa pero kasama mo palagi ang Panginoon. Sa bawat hakbang mo, sa bawat gagawin mo, kasama mo ang Panginoon. Pero kung iniisip mo wala kang pag-asa, parang pangit. Then I have another story. Kilala niyo po si Cleopas. Si Cleopas at yung unnamed disciple po. Buksan po natin yung Bible sa Luke 24:13-21. Si Cleopas po is parang tito ni Jesus. Kapatid po siya ni Joseph. Earthly father po ni Jesus. Uncle niya po yan. Luke 24:13 po. Hanggang 21. The same day, two of Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, 7 miles from Jerusalem. As they walked along, they were talking about everything that happened. As they talked and discussed these things, Jesus himself suddenly came and began walking with them. But God kept them from recognizing him. He asked them, what are you discussing so intently as you walk along? They stopped short, sadness written across their face. Then one of them, Cleopas, replied, you must be the only person in Jerusalem who hasn't heard about all the things that have happened there the last few days. What things? Jesus asked. The things that happened to Jesus, the man from Nazareth, they said. He was a prophet who did powerful miracles, and he has a mighty teacher in the eyes of God and all the people. But our leading priests and other religious leaders handed him over to be condemned to death, and they crucified him. We had hoped he was the Messiah who had come to rescue Israel. This all happened 3 days ago. So, wala na po silang pag-asa, sabi niya. We had hope that he was the Messiah to rescue Israel. Pero nawala po sila ng pag-asa, naglalakad sila, ang lungkot nila. Kasi yung inaasahan nilang magliligtas sa kanila, patay na. Wala na po silang pag-asa. Nawalan sila ng pag-asa. Kasi yung inaasahan nilang Messiah na magliligtas sa kanila, patay. Sabi nila, paano na kaya mangyayari ngayon? Yung inaasahan natin na magliligtas sa atin, wala na, patay na. So, kaya nag-uusap silang dalawa.
Sa sobrang hopeless nila, hindi na nga nila alam na kasama na nila si Jesus na naglalakad sa kanila eh. Hindi na nga nila alam. Hindi na nila alam na yung kausap nila si Jesus na. Pero to cut it short, na mukhaan niya na lang si Jesus nung magkakasama sila when they break the bread. Doon niyo na lang nalaman. It's not God's will na it's not God's will for you to have a hopeless life. Minsan, naisip natin nakakayak po yung broken hearted. Nakakayak po yan. Pero mas mahirap po yung meron kang broken hope. You're hopeless. Kailangan po we have a hope and keep in faith. Huwag nating sabihin na yung kaibigan ko ilang beses ko nang in-invite sa church. Yung kaibigan ko ilang beses ko nang tinag. Ilang beses ko na itong pinagsabihan, ilang beses ko na siyang inimbitahan. Pero Lord, wala na. Sinusukuhan ko na siya. Huwag mong sabihin yon. Kasi hindi natin alam kung ano ang plano ng Panginoon at sino ang kayang baguhin ng Panginoon. Huwag mong sukuhan. Hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon. Baka mamaya, sinasabi mo hindi, mamaya, nandito na siya at baka siya pa yung nag-stay sa'yo, ikaw yung nawala. Huwag mong pangunahan ng Panginoon. Then, I have another story. Yung bleeding, yung babaeng dinudugo for 12 years. Ito po yung babaeng dinudugo po siya ng 12 years. Nasa Matthew 9:20 po. Just then a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloth. She said to herself, "If I can only touch his cloth, I will be healed." Jesus turned, saw her, and said, "Take heart, daughter. Your faith has made you well." And the woman was healed at the moment. Meron po siyang incurable bleeding for 12 years. Biruin mo, 12 years kung dinudugo. At siguro sinukuha na rin siya ng mga manggagamot. Wala na makapagpagaling sa kanya. Wala na magawa yung pera niya. Maubos na rin yung pera niya. Sinukuha na siya ng doktor. And her condition made her ritually unclean according to the Levitical law, forcing her to live in isolation from other in temple. Pero naniwala po siya na mapapagaling po siya ng Panginoon Jesus pag matouch niya lang po yung robe niya. Siguro po sa kanya gumapang po siya. She pushed herself dun sa crowd. Gumapang po siya dahil kahit dinudugo siya, gumapang siya. Para lang mahawakan po yung garment ni Jesus. Nung nahawakan niya po yung cloth ni Jesus, immediately her bleeding stopped and she was physically healed. Gumaling po siya kaagad. Pero kung titignan niyo po yung condition niya yon, talagang nagpumilit siya na sumiksik doon sa crowd para lang mahawakan yung cloth ng ating Panginoon. So nandun po yung hope niya at faith niya. Na pag nahawakan niya, gagaling siya. At gumaling po siya. Na paghawak na lang ganyan, gumaling po siya. Tulad po ng babae, push through. Wala po tayong pakialam kung hindi ako makalakad, gagapang po para lang mahawakan ng robe ng ating Panginoon. Kahit gaano po kahirap yung buhay natin, gumapang ka kasi alam mong nandiyan ang Panginoon. Meron siyang plano sa'yo.
Mahirap pero meron siyang plano sa'yo. Kaya nga po kailangan, napakaganda po na umaattend po tayo sa devotion, sa church, Bible studies, pagtitipon-tipon. Napakaganda po na sumasama po tayo kasi ito po yung nagpapalakas sa atin ng faith. Nagpapaalala sa atin sa salita ng Panginoon. Nagpapaalala po na kailangan natin siya at siya po ay nandyan palagi para tumulong sa atin. Kaya pala kailangan po pala talaga palagi nating nare-remind sa atin yung salita ng Panginoon sa atin. Sabi po sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So, pag naririnig mo yung mga salita ng Panginoon, mas lumalakas yung faith mo sa Kanya. Kung hindi ka po pala simba, pala attend, magtitiwala ka ba sa Panginoon na hindi mo kilala? Pagtitiwalaan mo ba yung Panginoon na hindi mo naman kilala kung ano yung background? Pagtitiwalaan mo kaya kung ano yung kaya niyang gawin? Kung hindi mo siya kilala, wala kayong personal relationship, magtitiwala ka kaya sa Kanya kung hindi mo siya kilala? Sa stranger nga lang, pag may nakita kang taon, mayroong pagkatiwalaan, lalo hindi mo kilala talaga eh. Kaya nga napakaganda po na umahatin tayo para palakasin po yung faith natin. Kasi kung meron po tayong faith, meron po tayong pag-asa sa Panginoon na alam natin na nandiyan po siya palagi. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa sa buhay kung ano man po yung mga pinagdaraanan natin. Last verse ko na po ito sa Matthew 17:20. He said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. We have to trust the Lord because we have a good Lord. We have a good God. He is He is the same yesterday, today, and forever. Don't lose hope. Keep in faith. Yun lang po. Alright, thank you very much, Pastor JR. Brother JR, thank you. Amen, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay lumapit sa Lord na siya yung ating pag-asa. We don't lose our hope. And let's continue to have faith in Jesus. Lord, kami ay nagpapasalamat dahil ang aming Diyos na nilalapitan ay hindi po bingi, hindi po bulag, hindi po patay na Diyos, kundi Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Nalalaman niyo po ang laman ng isipan namin, ang puso namin sa mga sandaling ito. Nakita niyo po yung aming mga pagkukulang sa mga nagdaang araw, oras. Alam niyo po, Lord, at humihingi po kami ng tawad. Salamat, Lord, at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang sa inyo at nais namin na ang buhay namin ay maging kalugod-lugod sa inyo. Lord, kung nawawalan na ho kami ng pag-asa na sa mga problema, sa mga pagsubok, huwag po kami mawawalan ng pag-asa, Lord. Meron kaming Diyos na makakatulong sa amin. Kung nawawalan na po kami ng pag-asa na parang wala nang pagbabago na nangyari sa buhay namin, Lord, huwag po kami mawalan ng pag-asa. Tulad ho ng mga narinig namin ngayon na tila wala nang pag-asa yung kanilang buhay. Pero Lord, kapag si Jesus ang siyang kumilos, Lord, naniniwala po kami na talagang iaayos niyo po ang lahat ng bagay. Yung mga pangailangan namin, kayo po ang tutulong, Lord. Yung mga kahinaan namin, kayo po ang magbabago sa amin. Yung mga karamdaman namin, Lord, kayo ang siyang nakakaalam. At umaasa kami na kayo ang aming dakilang manggagamot. Lord, yung mga hinahangad ng puso namin, hindi lang po for our
personal interest para sa aming sariling kapakanan, kundi lahat ay for your glory. Kasama na ho ang simbahan, Lord. We have hope, Lord, na kayo po ang siyang mag-guide sa amin sa direksyon ng church na ito. Sa mga hakbangin na gagawin namin sa darating na araw, darating na linggo ng buwan o taon, Lord, i-guide niyo po kami sa mga dapat namin gawin. Ang dapat lamang namin gawin lagi, magtiwala po kami sa inyo. Lord, ang pag-asa ay sa inyo po nang gagaling. Yung mga ini-invite namin, Lord, huwag po kaming mawawala ng pag-asa. We just have to keep praying for them. We just need to be a good testimony to them, Lord. At naniniwala kami in your perfect time, kayo po ang siyang kikilo sa kanilang puso. Huwag lang po kami mawawala ng pag-asa. Help us to focus our eyes in you always, Lord Jesus. Maraming salamat po. At tunay na pagpapalain niyo po ang gawain ito for your glory. Ang pangalan mo, Jesus, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ang siyang maitataas lamang sa lugar na ito. Ibabahan niyo po kami, Lord. Babahan niyo po kami. Lagi. At ang ikaw lang po ang makita. Kami ho na nandito ngayon ay inyo po lang instrumento ng inyo pong pagpapahayag ng iyong mga salita. Pag-share ng iyong mga salita, kami lamang po ay inyong mga kasangkapan, Lord. And use our life always for your glory. At ngayon po, gagamitin niyo po ang music ministry. Pinagkatiwalaan niyo po sila ng gifts, ng kakayanan na umawit, tumugtog. Lord, lahat ng gagawin po nila, ito ay ipinagkatiwala niyo lamang ho sa kanila. Dalangin ko po, Lord, na maging mabuti kami pong katiwala. That we are using the gifts that you have entrusted to us to use it in your kingdom. Nang may kagalakan, nang may kasiglahan na naglilingkod po sa inyo, nang wala hong kapaguran. Na kahit wala akong bayad, Lord, kayo po ang bahala ho na magpapala sa amin spiritually. Magbe-bless ng aming puso. Lord, salamat po. At Lord, maraming salamat dahil ang aking mga kapatid ay tunay na devoted sila sa inyo, dedicated, dahil alam ko po naglilingkod sila sa inyo. At lahat ng kanila hong ginagawa, pag ginawa ito, Lord, ng buong puso, ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Nadalahin ko po patuloy mong pagpalain ng music team, music ministry. Salamat po sa kanilang pagmamahal sa inyo, sa kanilang paglilingkod po sa inyo. Bless niyo po sila at gamitin niyo po sila today as they lead your people in worship. And we want to worship you, Lord, in spirit and in truth. Yes, Lord. Salamat, Lord. Kumilos ka po, Lord, sa buong gawain. Mula sa simula hanggang sa matapos, Lord, ng service, samahan niyo po kami, kumilos ka, Lord, sa aming kalagitnaan. Yes. Kayo po ang kailangan namin, kayo po ang desire namin, kayo po ang hinahangad namin, wala pong iba. Huwag po namin ito ang aming paningin sa kapwa namin, sa kapatid namin, sa sino man, dahil kami po ay may kanya-kanya hong kahinaan, at kami, pag ganun po ang nangyari, manghihina po kami. Lord, tulungan niyo po kami lagi na ito namin ang aming paningin sa inyo, doon po kami sisigla, doon po kami lalakas, Lord. Dalangin namin, let the Holy Spirit continue to move in this place and fill our hearts, Lord God, with your holy presence. We thank you so much. We submit our life into your power and into your authority, Lord. And let your name be exalted in this place. We love you, Lord. We thank you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen, amen.